at hindi na nire-respeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process. Ano pa ang dahilan kung meron man? Bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally? Yung Objection presensya, as unanswered, Your Honor. Witness may answer. yung proseso po namin na yan, doon po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiyon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation. Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito? Objection, Your Honor, irrelevant. Witness may answer. Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Andun din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako'y miyembro pa ng PDP Laban. Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor, irrelevant. I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness may answer. Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po. Wala pong acronym yon, Director Matiba? Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila Reform Alliance for Good Governance. So hindi po RAGE eh. So medyo malayo po. May proceed, Your Counsel Honor. may proceed. Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman? Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000. At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man? Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo. Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man? Ang sa pagkaalam ko po, Counsel, you mean April 16, 2026. That's the, you're referring to AO 11. Yes, Your Honor. Witness may answer. dun po base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So ako po na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit. Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026. Akin pong ipinag-utos to the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat amin pong iniisip na ito'y magiging material sa amin pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin. Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo? Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man? Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po. Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation. Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina? Ito po ang affidavit of authentication na akin pong binabanggit. We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman? Kay Agent Edgar Apolonio po. Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio? Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda. Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dan po sa tinatawag natin na if there is a threat to unknown personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. 5 po ito na pamantayan namin pong ginamit. Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na 5 pamantayan. Ano-ano itong mga 5 pamantayan na binanggit mo? Una na po rito yung pattern of violence po. Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa? Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari. Anong sunod dito kung meron pa? Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari. Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man? Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po. At bukod sa 4 na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito? Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po. Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente. Sa tulong po ng amin pong Special Task Force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin
ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order, subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay vice presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito. Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa muka. May ipapakita ako sa iyong video. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo? Tama po, yan po. Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng vice presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng vice presidente? As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni si Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang vice presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laod Quarry na mayroon po mga biktima ng extrajudicial killings. Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo? Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions? Your Honor, we're establishing the pattern of violence. And this is very much relevant. Witness may answer. Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po. Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Las Cañas. Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man? Meron po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute. Your Honor, may I respond? Lead counsel may respond. Your Honor, this affidavit of Arturo Las Cañas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party. Just a rejoinder, Your Honor. Counsel for the respondent. Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Las Cañas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that. Chair will make a ruling. It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Las Cañas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Las Cañas affidavit. Witness may answer. Your Honor, we will submit, but we register continuing objection. The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito? Meron po akong CP. Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe. Your Honor, I am pertaining to his actual copy. You may proceed, counsel. Witness may answer. Nandito po sa akin, dala-dala ko po yung kopya ng affidavit. Your Honor, may we allow the witness to present his own copy? Witness is allowed to produce a copy she is mentioning, is referring to rather in his testimony.
For the record, counsel, assisting counsel for the respondent as well as assisting counsel for the prosecutors are viewing the document produced by the witness. Your Honor, just a comment. Counsel for the respondents recognized. Your Honor, it appears that this document has not been marked during the pre-trial conference. Your so Honor, may I respond to that? not yet done with my manifestation. Let the counsel for respondent finish, counsel. So in other words, may we request, Your Honor, that we be given a copy of such document as well for our perusal. The prosecutor is so instructed to kindly furnish a copy if indeed this document has not yet been marked. Your Honor, may I respond to that? Counsel may respond. The affidavit of Arturo Las Cañas has been previously marked as P-2-10-1-W, Your Honor, for the prosecution. Then I stand corrected, Your Honor, but can we still request for a copy? Nevertheless, kindly give the counsel for respondents a copy. We submit, Your Honor. Counsels rather for respondent a copy. Thank you, counsel. But we make the manifestation, Your Honor, that such Counsel may proceed to make a manifestation. that such exhibit was indeed marked, but it was marked under Article 2, Your Honor, not Article 4. We confirm, Your Honor. Nevertheless, we maintain that this document has been marked during the pre-trial conference, Your Honor. Duly noted. Mr. Witness? Ito yung copy. It's the same. May USB. May USB. Is this part of the mark? Oh, this is part of the more, just an additional comment, Your Honor. Counsel may proceed. It appears that the two documents are not the same in that the marked documents contains a page and attached thereto is an USB. However, the copy of Director Matibag does not contain that page, Your Honor. I'm sorry, counsel. It appears, Your Honor, that the two documents are not the same in What that two documents are you referring to? the marked exhibit and the set of documents from Director Matibag. With all due respect, Your Honor, the copy that was marked contains a page with annexes, including a USB, and such page does not appear in the copy provided by Director Matibag. So the copy of Director Matibag does not contain a page with an attached USB. That's correct, Your Honor. It's incomplete. Does counsel for the prosecutors, assisting counsel for the prosecutors, or lead counsel confirm that? For the record? We confirm, Your Honor. Nevertheless, the representation of the witness is that the copy is his own copy and does not pertain to the copy of the prosecution. And we will be willing, Your Honor, to use the pre-marked copy for the purpose of confirmation of the witness, Your Honor. If you have it with you, counsel, why not just use that copy? Yes, Your Honor. So that we can go directly to it, unless there are any reservations from the We are counsel. okay, Your Honor. Your Honor, if I may be recognized. We are okay with confronting the witness with his own copy, Your Honor. But again, we manifest that it was not the document that was marked and it does not contain the USB. Moreover, just an additional manifestation. The marked copy or marked set contains a stamped certified true copy, but it was not signed by anyone and there was no date provided. Duly noted. Again, this without prejudice to the counsel for the prosecutor, furnishing counsel for respondent with a copy of the exact document produced by Director Matibag for further comparison and or observation either during cross or future proceedings later on. We submit, Your Honor. Your Honor, just a correction. There was a stamp, Your Honor, and a signature, but there was no name. Just for the record, Your Honor. Duly noted for the record. With the permission of the court, we'll be using the pre-marked document, Your Honor, for the purpose of confirmation. Likewise, for the information of the counsel for respondent, would that be okay? Then we take exception to that, Your Honor, because it was not the one that was identified by the witness in open court. What he identified was his own copy.
and that copy does not contain any USB. So he does not have, he will be incompetent to testify on a pre-marked exhibit that he did not submit or participate in. The exhibits can be later on compared to with a certified true copy at a later date, as has been previously done by the parties. In the meantime, Chair will allow the witness to use his copy without prejudice to any differences that may be shown either through cross or through the comparison after a copy shall have been furnished to the counsel for respondents. Continuing objection, Your Honor. So ordered. May Continuing we objection is confirm, noted. Your Honor, which copy we will be using for The counsel confirmation? produced by Director Matibag will be the one that will be used. Thereafter, Senator Judge Risa Ontiveros. You have 2 minutes, sir, and you may proceed when you're ready. Mr. Presiding Officer, before I ask some questions, I can see that my time is already running. Let me just ask a procedural inquiry, Mr. Presiding Officer. And respectfully, this representation seek the guidance of the court on a procedural matter. Because earlier today, I heard our witness who made mention several times that the investigation is still ongoing. It's a continuing investigation. May we know, Mr. Presiding Officer, in this particular aspect of the NBI's investigation that remains ongoing, just for the guidance of this representation, and I'm sure for the guidance of both parties, kung matatapos na po yung investigasyon o yung presentation of evidence dito po sa Article 4 at magkakaroon po ng significant development na maaari pong material sa atin pong proceedings, ano po ang tamang proseso para maipabatid at kung kinakailangan maiharap po ito sa impeachment court, considering na isasara na po itong presentation of evidence sa Article 4. Senator Judge Villanueva, as a rule, the court is a passive body. Hindi panghihimasukan ng husgado kung ano man ang pwede, balak o gustong gawin ng magkabilang partido, prosecution man o sa hanay ng respondent, kung mangyari man yun. And the court will not speculate with respect to that hypothetical situation should it arise, lest we be accused of prejudging or deciding certain matters for the parties that they should be the one deciding should that happen. Thank you very much, Mr. President, Mr. Presiding Officer. And in fact, I would suggest na kung maaari ay i-consider because we feel that the suppletory application of the revised rules of court under Rule 6 most directly po doon sa Section 24, Rule 119 of the Rules of Criminal Procedure provides, and I quote, at any time before finality of the judgment of conviction, the judge may motu proprio or upon motion with hearing in either case reopen the proceedings to avoid a miscarriage of justice. Close quote. So just to put on record, Mr. Presiding Officer, na ito po yung magiging proper procedure. Marami pong salamat. That is an option that the court may take, as the rule itself suggests. But at this juncture, the presiding officer would rather leave it to the parties, given that this is an adversarial proceeding, and the parties should know what they should do for the interest of their respective clients. Thank You may you. proceed, sir, with your questions. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President. Just one question to our witness, Director Matibag, for the benefit of the court and this representation. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ini-evaluate po ng National Bureau of Investigation ang isang aligasyon na ang isang tao ay nag-utos o kumontrata ng iba upang magsagawa ng isang krimen? Bilang bahagi po ng inyong investigasyon, tinukoy po ba ninyo kung ang ganito pong aligasyon ay maaaring pumasok sa mga umiiral na probisyon ng ating revised penal code o iba pang special penal laws? Director Matibag, I'd like to ask this question because I believe, I don't know if you would agree with me, that the Bureau's role is to determine whether the facts may actually give or the facts may give rise to a criminal liability under our penal laws. Now, the constitutional function of this court, however, is different.
we are not sitting as a criminal court to determine guilt beyond reasonable doubt. Rather, we are called upon to determine whether the respondents' alleged acts constitute impeachable offenses, including betrayal of public trust. So magkaiba po yung binabanggit natin na criminal liability at constitutional accountability. Hindi po lahat ng maaaring maging batayan ng impeachment ay kailangan tumutumbas sa isang krimen, sapagkat ang impeachment ay hindi naman po usapin lamang ng paglabag sa batas, kung hindi paglabag sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo dito, Mr. Witness? Your Honor, tama po yun. Doon po sa uling sinabi ninyo na hindi naman nangangahulugan kung may krimen na nangyari, ito ay impeachable offense. Pero ilagay po natin sa pangyayaring to, kaya naman po, yung pong investigasyon doon sa grave threat at doon po sa inciting to sedition, malinaw po ito na napapaloob sa revised penal code. E yun naman po pag-iimbestiga at paghahanap doon sa taong kinausap para pumatay, hindi po ito napapaloob sa revised penal code dahil yung pong pagpaplano ng pagpatay, hindi naman po pinaparusahan yan kung hindi nga nagawa. Subalit doon na po papasok yung sinasabi nga natin na meron pong sinasabi na sa impeachment, tinitingnan po at para sa akin nga, yung betrayal of public trust, dito po papasok. Bakit po? Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President. Sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sinabing execute the laws. Dito po natin nakikita, hindi po execute the laws, yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust. Naintindihan ko po yung binabanggit nyo, yung role ninyo na limitado doon sa criminal investigation at yung findings po ninyo, hindi po, again, I think binabanggit nyo nga po, hindi po ibig sabihin ay impeachable offense kaagad-agad. Tama po. And again, that's why I'm putting into the records na this is not a criminal proceeding but an impeachment na proceeding. Last but not the least, no, dun sa binanggit po ninyo, there is a difference between saying that an individual has not yet been identified and saying also that no such individual exists. So, ang una, nangangahulugan na nagpapatuloy pa po yung Bureau sa pagberipika at pagbavalidate ng impormasyong mayroon ito. Sa ikalawa naman po ay isang konklusyon na matapos ang isang investigasyon. Director Matibag, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung kahalagahan ng distinction na ito sa point of view of the NBI sa inyong pag-iimbestiga? Doon na po natin dihiwalay. Before the witness answers, kindly wind up after Yes. that question, Senator Judge Joel. Witness may answer? Yes. Doon nga po natin inihiwalay yung investigasyon na nangyari doon sa grave threat at inciting to sedition. Pumasok na po tayo doon sa pag-iimbestiga kung saan hinahanap natin yung kinausap. At bakit po tayo naniniwala na may kinausap? Sapagkat doon sa pronouncement po mismo ng Vice Presidente na may kinausap siya at pumayag. Ang naging basehan nga po dito, yung aking pong testimonya kanina na yung 5-point field po na pinagbabasihan ng National Threat Assessment Center na ginagamit po ng Secret Service po ng Amerika. Okay po. Siguro hilingin ko na lang, Mr. Presiding Officer at sa ating witness, kung matapos po yung inyong ongoing at sinasabi niyo nga pong continuing investigation, ay ma-inform lang din po ang korting ito. Maraming salamat, Your Honors, Mr. Presiding Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words,
Pinailin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara, na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang maaari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po ng kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya? Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po doon sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman ng lahat na DDS po. I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong Cybercrime Division po. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui,
ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa aligasyon na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng subpoena kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov, ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng Vice Presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po. Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon? Tama po yan, sapagkat pinanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. Para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa ating pong konstitusyon po. At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng Vice Presidente? Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoo may actionable intel, pero base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito. Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng Vice Presidente. Malinaw po yun sapagkat lumabas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Rizon Tiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gatchalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay? Wala po pong specific na personalidad. Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano. Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad. Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano? Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo
na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito Hindi po. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, doon po, Magtuturo lang sila. doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice And anong Presidente. ebidensya ang magpapatunay na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano? Yan po ang ating kukunin na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest, na ating pong sinusurveillance. Katunayan po, as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit. Okay, na so persons of tuloy-tuloy pa interest. ngayon ang inyong investigation. Tama po. Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? Ang task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation? Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong Hindi, mabantayan. pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata? Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung ating pong... Kailan nga yun? Do you have a time I ca- frame? I cannot- Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo. Kailan? Kasi, like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa? I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating po. Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress? Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na-identify natin pong pinupuntahan po. And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata? As Can we you look give me a at time frame? An indicative time frame? as we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months magkakaroon po tayo ng mas malinaw po na data tungkol po dito. But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata. Yun po ang ating inaasahan. Okay. In the meantime, nasabi nyo kanina na merong kinetic force. No? Ito, ina-assume ko na may nai-impluwensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluwensyahan tungkol dito sa mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa? May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po. So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong paano niyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito? Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong Vice Presidente po. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Will Senator Judge Allen make an interjection or will he make a manifestation regarding another matter? Present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay. And the third, by other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide? No, Your Honor. Okay. So simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there I was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. I There did was no before. question posed, sir. I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Our jurisprudence is very clear, no? A witness must be competent and credible. Di ko nababasahin lahat yung jurisprudence natin dyan dahil kompleto na yung record natin dyan. But there is also also included in our rules, Rule 132 on the rules of evidence, and I'll read it. A witness may be impeached by the party against whom he or she was called by contradictory evidence, by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad, or by evidence that he or she has made at other times statements inconsistent with his or her present testimony. So this is the rules. Now, siguro we can. Well, I'm reading the rules, so we can take notice of this. That this is what our rules say, and I don't think anyone will contradict that. Again, there are lots of cases supporting this. So. Just want to point out, Mr. President, that just looking for my notes. Sorry, with the indulgences of the body, I'm just looking for my notes because I want to be accurate in my the next statement that I'm going to read into the record. If the lady cannot locate it, she may avail of her time again tomorrow since Director Matibag and the counsel for the parties will Pwede be here naman, tomorrow. but if you give me a few more seconds, I might be able to dispose of this issue, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Okay, I won't delay I can paraphrase it, but I think it would be best if I look at the record, so I will just avail. 'Cause The anyway, presiding officer will give the witness will be lady here. first crack at interventions by a senator judge tomorrow after the cross-examination of the counsel for respondent tomorrow. Since Director Matibag will be here again tomorrow for the continuation of the cross-examination by counsel for respondent, the interjections and interventions of the other senator judges may proceed. Again, after the cross-examination, redirect and recross if any. So the senator judges have time until tomorrow. Unless there are
other matters that the counsel for the parties would want to discuss? One last- The court will wind down with some administrative matters. One last Yes, counsel addition. correspondent. Your Honor, aside from the Las Cañas document, we would also like to request a copy of the AO number 11, just for reference, Your Honor, to be used as AO number 11. The counsel, the prosecutor is directed to furnish within We can do the that day. after the proceedings, sir. Within the day after the proceedings, a copy of AO number 11, signed by Director Matibag, dated, if I'm not mistaken, April 16, 2026. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause